na Panginoon sa Kristo. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Roger Oliveros. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Patnubayan tayo ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng kanyang banal na salita. Let us pray. Hallelujah. Dakil at mapagpala po naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagluluwalhati. At nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, sa iyong gabay at patnubay. Salamat sa pagkilos mo ng mainam sa aming kalagitnaan. Damang-dama namin ang iyong presensya. Damang-dama namin ang iyong pag-ibig. Hindi ka man namin nakikita. Ngunit sapat na po para sa amin, mahal na Panginoon, maramdaman na kasama ka namin sa oras na ito. Isang dakilang tagumpay para sa amin, mahal na Panginoon, ang maramdaman ang iyong pag-ibig. At sa mga oras na ito, sa aming pakikinig ng iyong mga banal na salita, siyang pagkain ng aming mga kaluluwa. Anoint the words, dearest Lord, put thy words in my mouth, leading prayer for beloved honorable pastor in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong hadlang, mga balak, ilalang at gawa ng kaway sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Shout, hallelujah. Praise the Lord. Purihin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, mga minamahal. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved parents in the Lord, dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God, at the dearly beloved Mama Dear, beloved Sister Lina C. Almeda, and love also and respect to the beloved children at whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor. Sa lahat po nating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong si Kristo at sampu sa mga katuwang sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, beloved co-workers at beloved co-preachers, sa ating pong mga bisita, kung meron man, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya, na narito sa dakong ito, minamahal, pleasant afternoon po, minamahal sa inyo pong lahat, at happy and blessed 25th Victorious Talipao Peace Mission Anniversary. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos, sa dakilang tagumpay, mga way back year 2000. Talagang nagulantang ang buong mundo, mga minamahal, sa grabing hostage crisis na nangyari sa ating bansa. Isang malaking sampal, isang malaking dagok sa ating bansa ang krisis na iyon, sapagkat yun ay nagpapatunay na sa bansa ng Pilipinas ay hindi po safety yung ating mga turista. Amen? At ito po ay nagkaroon po ng malalim, may init na negotiation in between government and Abu Sayyaf through Abentahado within 3 months na negotiation. Pero nakakalungkot mang pakinggan, wala pong development yung 3 months na negotiation through Abentahado sa mga Abu Sayyaf. At nakaabot po ang balita sa ating kagalang-galang na pastor na yung 27 Sipadan hostages ay talagang naging critical na po ang kondisyon dahil ang klima doon ay masyadong malamig, kaya hindi kinaya ng mga 27 Sipadan hostage. Sila po yung nagkasakit. Isa po yun sa mabigat na reason bakit ang ating mahal na pastor umakyat ng Talipao, Hulusulu para ipanalangin yung mga hostage na sila po ay pagalingin ng ating mahal na Panginoon, makarecover. At ang pangalawa doon, umakyat ang ating mahal na pastor sa kabundukan ng Talipao, Hulusulu para magdaos ng krusada
sa ating mga kapatid na Muslim. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ito po ay criticize, maanghang ng mga salita ang kanilang ipinukul sa ating church sa pangun ng ating kagalang-galang na pastor dahil kung krusada daw ang sadya, bakit umakyat pa ng talipa hulusulo? Amen? Wala po silang kamalay-malay na lahat ng ito ay plano ng ating mahal na Panginoon upang ipakita sa buong Pilipinas, upang ipakita sa buong mundo ng gawain ng Jesus Miracle Crusade, minamahal ay kasangkapan ng ating mahal na Panginoon upang mga minamahal magpalambot ng puso ng mga taong rebelde. Amen? At tunay na hindi po tayo nabigo. Sapagkat ang ating kagalang-galang na pastor ay umakyat doon, sabi pa nga nung imam, siya namamangha sa tapang ng ating mahal na pastor. Sabi niya, beloved evangelist, kami matapang dahil may baril kami. May granada kami. Di kalibre ang aming baril. Ngunit kayo, sobrang tapang ninyo. Dahil umakyat kayo ng bundok ng Talipa Hulusulo. Wala kayong dalang baril. Ang dala ninyo'y Biblia. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At tunay dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mahal, hindi po sila pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. 13 silang umakyat at 13 din silang bumaba. Sobrang pangamba, napakritikal ng kanilang misyon, mga minamahal. Ngunit sa gitna ng misyong kritikal, pinatunayan ng Panginoon na siya'y tapat sa lahat ng kanyang mga pangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan, kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Maging tayo, mga minamahal, merong kurot sa ating mga puso ng pangamba. Dahil hindi po biro ang kanilang misyon. Amen? At gayon na lamang ating mga panalangin. Tayo pinagtatawanan ng maraming tao ng ating pastor ay hindi na makakabalik ng buhay. Ngunit sa puso natin, sa isip natin, buong puso tayong nagtitiwala ng ating pastor ay babalik ng buhay dahil kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi po tayo nabigo sa pananampalataya na yun. Totoo po, paglipas ng ilang buwan, bumaba ang ating mahal na pastor kasama ng mga 12 prayer warriors, pinatunayan minsanan pa ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na hindi siya Diyos na nagbabago. It's the same yesterday, today, and forever. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At we are blessed among the blessed. Sapagkat tayo nabibilang sa iglesyang tinatag ng mahal na Panginoon that even the gates of hell shall not prevail against it. It means powerful church. Yung itinayo, itinatag ng ating mahal na Panginoon. At tayo nagpapasalamat dahil naanib tayo, napabilang tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon na kumikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi lang puro tinig. Meron pong programa sa radyo na tinatawag na tinig ng himala. Pero puro lang tinig, walang himala. Pero sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, binubusog tayo ng mahal na Panginoon ng napakaraming himala upang ang ating mga pananampalataya ay tumibay hindi dahil sa turo ng tao, kundi dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, the demonstration of power. Yung kapahayagan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa mga buhay natin. Ipinakita ng mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Nakita natin ang iba't ibang uri ng himala. And personally, meron po tayong kanya-kanyang mga testimony. At sa testimony na yan, dyan natin napatunayan na buhay at totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran. Kaya nating sumigaw sa lahat ng dako. Kaya nating ipagmalaki, ipatotoo sa maraming mga tao na ang Diyos natin ay buhay. Hindi tayo nahihiyang sumigaw. Hindi tayo natatakot sumigaw. Kahit sa ang dako, mga minamahal, na tayo pinagpala dahil ang Diyos nating nakilala ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At alam po ninyo, tayo po'y nananatili na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Maraming dagok sa buhay, maraming pagsubok sa buhay, maraming hamon sa buhay, maraming mga hadlang na ginagawa ng kaway. But still, nananatili pa rin tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Why? Because deep in our heart,
naniniwala tayo, mga minamahal, ng Diyos natin kailanman ay hindi tayo pababayaan. Sabi ng ating pinag-aaral na according to the RSS, ito po ay Religious Statistics Survey, there are 45,000 Christian denomination globally. Napakarami, no? Imagine 45,000 Christian denomination globally. Ibig sabihin, around the globe, sa buong mundo, meron pong 45,000 na mga relihiyon, denominasyon, Christian denomination, mga minamahal. At ang sabi rito, most of them, they are having form of godliness. Amen? But the big problem is, the denying God's power. They are having form of godliness. Most of them, within 45,000 Christian denomination, most of them, they are having form of godliness. Sila po'y may anyong kabanalan. Mahaba ang buhok, that is anyong kabanalan. Mahaba ang damit, that is form of godliness. Magbitbit ng Biblia, that is form of godliness. Magsabi ka ng hallelujah, praise the Lord. Umawit ka ng mga Christian music, Christian song, that is form of godliness. Amen? They are having form of godliness. Mga churches na ating nakikita sa iba't ibang panig, mga minamahal ng bansa, sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar, nakikita natin they are having form of godliness. Meron silang anyong kabanalang, but the big problem is the denying God's power. Kanila pong tinanggihan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Patunay na kanilang tinanggihan ang kapangyarihan ng Diyos pag may mga sakit sila, takbo ng ospital. Why? Because they denying God's power. Kapag may mga karamdaman, umaasa sa gamot. Why? Because they denying God's power. Kanilang tinanggihan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, kiniklaim natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sa buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, hinayakap natin ng mahigpit. Kiniklaim natin na ang Diyos natin ay may makapangyarihang Diyos na ating pinaglilingkuran. Masanda tayong mamatay sa pananampalataya. We are willing to die because of our faith. Just like Misak, Sadrak, and Abednego in the day of Nebuchadnezzar, mga minamahal, sa syudad ng Babylonia. They are willing to die because of their faith. Handa silang mamatay dahil sa kanilang pananampalataya. Amen? Dahil kapag mamatay ka, nang meron kang pananampalataya, pag pumikit ka, automatically ang kaluluwa ay dalhin sa langit. Aliwin ka ng mga anghel doon sa langit. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Bakit? Dahil namatay kang may pananampalataya. Pero pag mamatay kang walang pananampalataya, sabi ng Hebreo 11:6, wag na lang po natin basahin. Without faith, it is impossible to please God. Kapag wala kang pananampalataya, hindi ka makapagbigay lugod sa mahal na Panginoon. So kung hindi ka makapagbigay lugod sa Diyos dahil wala kang pananampalataya, kulang ang iyong pananampalataya, paano ka makapasok ng langit? Amen? Kaya, Misak, Sadrak, and Abednego, they are willing to risk their life. They are willing to die because of their faith. Alam nilang mamamatay sila. Alam nilang kamatayan ang kanilang susungin. Pero hindi sila sumamba sa mga inanyong larawan ni Nebuchadnezzar. Ang kanilang sinambayang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng bansa ng Israel. Handa silang mamatay. Handa nilang ibigay ang kanilang buhay. May pakita lang sa harapan ng ating mahal na Panginoon na hindi nila isusuko ang kanilang pananampalataya. Pinabayaan ba sila ng mahal na Panginoon? Tinalikuran ba sila ng Diyos? Ang sabi ni Misak, Sadrak at Abednego, Highest King, King Nebuchadnezzar, hindi man kami iligtas ng aming Diyos, pero hindi kami sasamba sa iyong inanyong larawan. Nag-alab
ang galit ng hari, 7 doble na ininit ang init ng hurnuhan. Itinapon si Mesak, Sadrak at Abednego na handang mamatay dahil sa kanilang pananampalataya. Pagtingin ng hari, 3 lang ang ipinasok sa hurnuhan. Ngunit bakit 4 na? Nakita po niya doon ang anak ng kataas-taasang Diyos. Ang Diyos na nag-iingat sa sino mang nagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos na nag-iingat sa sino mang nananampalataya. Huwag dadalo sa ibang sekta. Huwag dadalo sa ibang denominasyon. Dumalama kami naman. Ang gawin natin, magbukas tayo ng live streaming. Manood tayo ng programa pa rin ng Jesus Miracle Crusade upang hindi po mailagay sa critical na sitwasyon ang kaligtasan o kalagayan man ng ating mga pananampalataya. Sabi ng Bible, turn away from such people. Lumayo kayo sa ganitong uri ng pananampalataya. Sila po ay may anyong kabanalan, ngunit tinanggihan ang kapangyarihan ng Panginoon. Lumayo tayo sa ganitong uri ng pananampalataya, sa ganitong uri ng mga tao. Basahin po natin, mga minamahal. Diretso na lang po tayo sa Tagalog, kaya hindi, para hindi tayo magtagal. Kay maliwanag, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Lumayo ka naman sa mga ito. Turn away from such people. Dahil denominasyon, malalason ang ating pananampalataya. Yung faith natin magiging corrupted. Makukorrupt. Dahil yung binhi na itininim sa atin ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dir, mga minamahal, ay binhi ng kaligtasan. Tiyak ang langit, tiyak ang buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ayaw ng Diyos na tayo po'y makikinig sa ibang aral. Makontento tayong minamahal sa turo na itinuro sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon. Dahil alam po ninyo, kumbaga, timpla ang pag-uusapan. Sapat na po ang timpla na itinimpla ng ating mahal na pastor upang mabusog ang ating kaluluwa. Amen? Nakita na po natin ang himala, nakita na natin ang kapangyarihan. Saksi mismo tayo, mga minamahal, kung gaano kabuhay, kung gaano katotoo, kung gaano kadakila ang Diyos nating pinaglilingkuran. At ang gusto ng Panginoon, manatili tayo sa kanyang banal na gawain, sa kanyang banal na ministeryo, dahil dito natin masumpungan ang katiyakan para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen? 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and verse 5. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghihikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Malakas na palakpak para sa salita ng Diyos. God bless you po.
sa pagkabasa ng salita ng mahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, my teaching and my preaching is not for enticing words. Nangaral si Apostol Pablo, hindi sa magitan ng mapanghikayat na mga salita. Sa Bisaya, baka ng mga hinashasan ng mga pulong sa mga magwarli. Nakumbinsi nila ang ilang mga miyembro tungod kay hinashasan ng ilang mga pulong. Maayo magwali, kay unom kabulan, duha ka tuig mag-Bible school. Intawo ng mga preacher dali sa Jesus Miracle Crusade, ni sa pagpaga ng hindi kami nakaapak yung mga Bible school. Hindi kami nakapasok dyan. Amen. Hindi namin yan ikinakahiya. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sila Apostol Pedro, sila Apostol Pablo, sila Santiago, sila Juan, sila Mateo, sila Lucas, naging mga ngaral ng ating mahal na Panginoon, pero walang Bible school na inapakan. They are guided by the Holy Spirit. They are anointed by the Holy Spirit. Sila yung nangangaral na puspos ng kapangyarihan, na hipo ang mga nakikinig, nabubuksan ang mga puso, nabubuksan ang mga pangunawa ng mga nakikinig. Why? Because they are God's anointed. Sila po yung linangisan ng ating mahal na o hindi sila nag-Bible school. Amen? Kaya, sabi ng Apostol Pablo, my teaching and my preaching is not for enticing words of man's wisdom. Hindi sila nangaral, kinukumbinsi ang tao sa magitan ng matatamis at mapanghikayat na mga salita, mga minasalita ng tao. Not for enticing words of man's wisdom, but through the demonstration of Holy Spirit, through the demonstration of power. Sa magitan ng kapahayagan ng Espiritu at kapahayagan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, that your faith shouldn't stand in the wisdom of man, but in the power of the living God. Upang ang inyong pananampalataya ay hindi tumibay sa magitan ng turo lang ng tao, kundi ang inyong pananampalataya ay tumibay dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. For the kingdom of God is not in word but in power. Ang kaharian ng Panginoon ay hindi sa magitan lang ng salita, kundi kapangyarihan. Kaya, tayo po'y tumatayong matatag. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Dahil nasaksihan natin ng ating dalawang mata ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin, mga minamahal. Hindi hocus-pocus, hindi magic, mga minamahal, yung nangyari sa buhay. Church, in our own experience, na-experience natin, mga minamahal, yung kapangyarihan ng Panginoon sa mga buhay natin. Malakas po na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. In Matthew chapter 11, verse 1 after verse 5, pakibasa. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 11, mga talata po'y 1 hanggang 5. At nangyari, nang matapos nang masabi ni Jesus ang kanyang mga utos sa kanyang 12 alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, ikaw baga yaong paririto o hintayin namin ng iba? At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga kitongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga duka ay ipinangangaral ang mabubuting balita. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Nangyari ba ito sa gawain natin? Nangyari ba? Say amen. Tayo yung kadugtong ng ating mahal na Panginoon. Tayo ang kadugtong ng mga apostoles. Dahil yung mga nangyari sa buhay nila, in the time of their ministry, ay nangyari sa ating ministeryo. Ang mga bulag nakakita. Ang mga pilay nakalakad. Amen? Ang mga kitongin lininis ng Panginoon. Ang mga patay binuhay ng Diyos. Amen? Nangyari sa gawain natin. Kaya, i-double check natin yung dati nating pinanggalingan ng mga relihiyon. Walang ganong himala.
Nilagnat nga lang hindi na mapagaling Bulag pa kaya na makakita? Ubo nga lang, hindi mapagaling sa magitan ng pagpatong ng kamay. Pilay pa kaya ang makalakad? Amen? Pero dito sa ministeryong ito, taon-taon, ilang krusada ang ginagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry mula Luzon, Visayas, Mindanao, mga minamahal, nagpapatotoo ang maraming mga baguhan mula ng kanilang tinanggapang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang kanilang karamdaman ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila mismo ang humahawak ng microphone, walang bayad mga minamahal, nagpapahayag ng Diyos dito na ating nakilala ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Nangaral ang mahal na Panginoon sa kanyang paghayo, town by town, cities by cities. He proclaimed the gospel of the Lord, the good tidings. Maraming gumagaling. Amen? Mga bulag nakakita, pilay nakakalakad, iba't ibang uri ng himala. Himala na halos hindi ka panipaniwala. Pero kailangan mong maniwala dahil nakita nila sa kanilang sariling mga mata. Yung ginawa ng mahal na Panginoon, yung kanyang miracles, yung performance ng Panginoon regarding sa paggawa ng maraming miracles sa kanyang kapanahunan, umabot ito kay John the Baptist. Sino si John the Baptist? Ito po ay anak ni Elizabeth. Sino si Elizabeth? Pinsan, mga minamahal ko, ni Mary, na naging ina sa laman ng ating beloved Jesus Christ. Kaya magpinsan si Jesus Christ at saka si John the Baptist. Alam niyo mga minamahal, inutosan ni John the Baptist yung kanyang mga disciple na pumunta kayo doon kay Jesus. Tanungin ninyo siya, ikaw na ba ang aming hinihintay o maghihintay pa kami ng iba? Amen. Amen. Ikaw na ba ang aming hinihintay? Because at that very moment, alam po ninyo mga minamahal, sila naghihintay ng Messiah. Amen. In this very moment, they are waiting for the coming of the Messiah. Messiah, it means Savior. It means Redeemer, mga minamahal. Kumbaga, atonement for their sin, ang ating mahal na Panginoong si Kristo. When Jesus went town to town and cities by cities, alam po ninyo, nakaabot yung balita kay John the Baptist. At nung marinig ni John the Baptist, sabi niya, inutusan yung kanyang mga disipulo. Tanungin mo siya kung ikaw na ba ang aming hinihintay o maghihintay pa kami ng iba? Alam niyo mga minamahal, ang mahal na Panginoon talagang Diyos na hindi garboso. Hindi mayabang. Hindi niya pinapakilala yung sarili niya kung sino siya. Ang sabi niya, kung ano ang inyong narinig, kung ano ang inyong nakita, bumalik kayo kay Juan. At kung ano ang inyong narinig, ano ang inyong nakita, sabihin ninyo sa Kanya. Yung mga apostoles bumalik. Amen. Kaya sabi ng mahal na Panginoon sa Verse 5, mga minamahal, ano pong sabi? The lepers cleanse. Amen? Yung mga blind, sila po'y nakakita, ang mga pilay, nakalakad, mga minamahal. Kumbaga, proof in evidence ng ating mahal na Panginoon, He is the Messiah. Palakpakan po natin ang ating Yan po yung sinasabing action speaks louder than words. Yung aksyon, mga minamahal, hindi puro salita, hindi puro mga minamahal sinasabi, kundi nakita sa gawa. Ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nakita sa kanyang mga gawa, mga minamahal, na siya ay totoong tao ng Diyos. Ang Diyos ay nasa kanya at siya ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At ang sabi nito, many people at that time believe that God is with Him. Marami ang naniwala na ang Diyos ay nasa ating mahal na Panginoon. At isa na po doon na naniwala na ang Diyos ay nasa ating mahal na Panginoon. Kaya siya nakapag-perform ng napakaraming himala at kababalaghan, kapangyarihan, pinapakita ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sila ay naniwala na ang Diyos ay nasa ating just like Nicodemo. In John chapter 3, verse 1 and verse 2, kayo pakibasa po ng talatang ito. Kabanata ay 3 at ang talata ay 1 hanggang 2. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo. Isang pinuno ng mga Hudyo, ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya'y nagsabi, Rabay, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos,
sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Si Nicodemo, isang pari po, mga minamahal sa kanilang kapanahunan. At alam po ninyo, mga pari, masyado po silang stricto pagdating sa batas. Pero nakita ni Nicodemo, bilang pari, hindi niya nakita ang kapangyarihan, ang pagkilos ng ating mahal ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang relihiyon, sa kanilang paniniwala. Ngunit, naobserbahan niya ang mahal na Panginoong si Kristo kung paanong lumili ka ng maraming himala, pagpapatong ng kamay, gumagaling ang may mga karamdaman. At ang sabi niya sa verse 1 and 2, may isang lalaki ng Pariseo, nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at kanyang sinasabi, Rabbi o Rabay, nalalaman namin na ikaw ay isang guro, nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Amen? Nakumbinsi si Nicodemo ng ating mahal na Panginoon ay galing sa Diyos. Bakit po mga minamahal? Dahil sabi niya, hindi mangyayari ang ganitong mga tanda maliban na lamang kung ang Diyos ay nasa kanya. Kagaya po yan ng ating kagalang-galang na pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na pastor, hindi tao ang naglagay ng titulo sa kanya para maging pastor. Hindi rin tao ang naglagay ng titulo sa ating mahal na pastor para maging propeta ng ating mahal na Panginoon. Ang nagpapatunay, nagbibigay tibay, mariin na nagsasabi ng ating mahal na pastor ay propeta na galing sa Diyos. Ito'y dahil sa mga himala na ginawa ng kamay ng Diyos sa buhay ng ating mahal na pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit halugugin pa natin ang buong mundo, suyurin pa natin ang buong mundo sa iba't ibang dako at iba't ibang bansa, mga minamahal. Our beloved pastor is one in a kind. He is not one in a million, but he is one in a kind. Ang mahal na pastor hindi isa sa 1,000,000. Ang mahal na pastor ay walang katulad. Walang katulad ang mahal na pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iba ang dedication ni Prophet Isaiah, iba ang dedication ni Prophet Jeremiah, iba ang dedikasyon ng iba't ibang propeta, pero kakaiba din ang dedikasyon ng ating kagalang-galang na pastor. Bakit po pinagpala ang ministeryo ng Jesus Miracle Crusade? Dahil ang ating mahal na pastor nakaabot sa pamantayan ng Diyos, nakaabot sa sukatan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating... That's why the Lord anointed him. Inanoint siya ng ating mahal na Panginoon dahil ang mahal na pastor nakaabot sa pamantayan ng ating mahal na Panginoon. Kaya makita mo, mga minamahal, grabe ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon sa ating ministeryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga gawa at pagpapagaling ng mahal na Panginoon ang nagpapatunay ng ating mahal na pastor ay pinapatnubayan ng Diyos, sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Kaya, nakakalungkot, sa ating panahon ngayon, may mga taong kanila pong kiniklaim na sila ang kapalit ng ating mahal na pastor. Amen? Na wala na po ang mahal na pastor, kiniklaim nila na sila ang kapalit. Sila ang papalit sa posisyon ng ating mahal na pastor. Mga taong hindi kinikilabutan sa kanilang mga balahibo. Kanilang kiniklaim na sila ang palit. Tatayo sila sa posisyon na tinayuan ng ating mahal na pastor bilang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ni ang sakripisyo ng mga preacher, mga ordained preacher, hindi nila mapantayan yung sakripisyo pa kaya ng ating mahal na pastor, na kung ang kanilang mga sakripisyo kung susukatin ay wala po sa kalingkingan ng sakripisyo ng mahal na pastor. Ilang araw nag-40 days, ilang araw mga minamahal, nag-absolute fasting, halos araw-araw, hindi kumakain ng mahal na pastor, uminom lang ng tubig. Yung pinakamahabang ayuno ng mahal na pastor, 4 na buwan doon sa kabundukan ng Talipa, Hulusulo. Tapos ikiklaim niya sa kanyang sarili na siya ang papalit sa ating mahal na pastor. Isang kamangmangan, mga minamahal. At alam po ninyo, mangmang lang ang maniniwala sa kanila. Everybody shout, praise the Lord. Bago naging propeta ang mahal na pastor, taon ang binilang.
Hindi po pwedeng maging propeta ka, kinabukasan, overnight, kinabukasan, propeta ka na agad. Dadaan sa matinding pagsusuri, dadaan sa matinding paglilinis, dadaan sa matinding pagtutuwid, dadaan sa matinding pagdidisiplina, dadaan sa matinding pagpapakumbaba, dadaan sa matinding pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon bago naging propeta ang ating mahal na pastor. Tapos sila, parang kabutilang na lumitaw. Ikiklaim agad nila na sila'y kapalit sa ating mahal na pastor. Ang nakakalungkot pa rito, maraming naniniwala na siya ang kapalit sa ating mahal na pastor. Diba? Masabi natin, mga mangmang ang mga taong ito. Matagal na naglingkod, nakita nilang himala, nakita nilang sakripisyo, nakita nila ang mga minamahal yung dedikasyon ng ating mahal na pastor. Naniwala pa sila na ito ang kapalit ng ating mahal na pastor. Bago tayo maniwala, bago ako maniwala, pantayan niya muna ang ginawa ng mahal na pastor. Diba? Pantayan niya. Ipakita niya. Yung mga nakita natin sa buhay ng mahal na pastor. Yung mga nasaksihan nating ginawang himala ng Panginoon sa buhay ng mahal na pastor. Ipakita niya muna. Hindi yung puro dada. Diba? Hindi yung puro salita. Action speaks louder than words. Magsalita ka na magsalita, wala ka namang gawa. Walang kabuluhan. Ang mahal na pastor, mga minamahal, nakita natin ang mga gawa. Ilang lindol ang pinatigil sa magitan ng pananalangin sa pangalan ni Jesus. Ilang bagyo ang pinatigil, nag-decree ang mahal na pastor. Ultimo, El Nino, 6 na buwan, walang ulan. Nanalangin ng mahal na pastor, tumigil sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen? Yan po yung sinasabi ng Biblia. Ibibigay ko sa iyo ang susi. Ano man ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan doon sa langit. Ano man ang gapusin mo dito sa lupa ay gagapusin doon sa langit. Yun ang authority na binigay ng Panginoon sa ating kagalang-galang na pastor. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Year 1974, ito po'y anak ni Engineer Umaliao. Nag-commit ng suicide. Hindi malamang kadahilanan. Nagpaputok ng baril. Bumaon yung bala sa utak. Hindi pwedeng tanggalin ang bala dahil magiging dahilan ng kanyang ikamamatay. Ang ginawa ni Engineer Umaliao, tumawag sa mahal na pastor, Pilipinas, Amerika. Long distance call. Alam po ninyo ang panalangin ng propeta ng Diyos? Kung hindi siya kasama ng Diyos, hindi siya pinapatnubayan ng Panginoon, walang himalang mangyayari. Ipinanalangin ng mahal na pastor na ang bala ay matunaw sa pangalan ni Jesus. In-x-ray ang bata sa utak. CT scan. Himala sa lahat ng himala. Yung bala na tingga ay naglahong parang bula. Wala na sa loob ng utak. Maraming himala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Year 1978, Sister Linda Tolentino, sila po ay nasa Los Angeles, California. Dinala sa ospital dahil ang sakit ay kanser sa utak. Acute. Stage 4 na po, mga minamahal. Pagdating sa ospital, namatay yung ating kapatid. Amen? Nakaratay sa ospital yung kanyang bangkay. Dahil naniniwala yung kanyang mga anak na bubuhayin ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Tumawag sa mahal na pastor. Ipinanalangin ng mahal na pastor, 3 araw ng patay. 3 araw ng patay. Imposible nang mabuhay. Ngunit nung ipinanalangin ng propeta ng Diyos, yung 3 araw na patay, Sister Linda Tolentino, ay muling binuhay ng ating mahal na Panginoon. 1988, may nabalitang papalong malakas na lindol tatama sa dako ng siyudad ng California. At maaaring bubura sa mapa ng California
Alam po ninyo, mga minamahal, ang mahal na pastor, pag may mga ganitong balita, luluhod agad ang propeta ng Diyos. Iiyak. Iiyak ang propeta ng Panginoon. Magmamakaawa sa mahal ng Panginoon. Hindi kakain, titisin ang gutom, titisin ang uhaw, mahipo lamang ang puso ng ating mahal na Panginoon. Nag-ayuno ang mahal na pastor. Mga minamahal, nagdaos ng krusada sa dako ng California. Sa krusada, dinikri ng mahal na pastor na ang lindol ay hindi papalo sa dako ng California. Nangangamba ang buong California, mga minamahal, dahil ang lindol na ito ay pupuksa at maaaring magbura ng mapa ng California. Bilyong-bilyong tao ang mamatay. Milyong-milyong tao ang mamatay. Masasalanta, mga minamahal. Ngunit ang mahal na pastor nagdaos ng krusada. Hinipo ang puso ng Panginoon. Pinuri, inawitan ng ating mahal na Panginoon. Nahipo ang puso ng Diyos. Ang malakas na lindol na tatama sana sa bansa ng California. Mga minamahal, ito'y hindi natuloy dahil sa panalangin, sa unang panalangin ng propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Year 1999, isang asteroid ang tatama sa buong mundo. Isang tipak na bato na galing sa kalawakan na kasing laki ng Rhode Island. Kung ikukumpara yung Rhode Island sa ating bansa, kasing laki ng Palawan. Amen. Sa mapa, maliit lang yung Palawan. Pero, sa totoo, malaki yung island ng Palawan. Ganun kalaki yung asteroid. Natatama, mga minamahal, sa ating mundo. At alam po ninyo, ito'y namataan, mga minamahal, sa digdig at kikitil ng bilyong-bilyong mga tao. Bago pa ito tumama sa buong mundo, nanawagan ang mahal na pastor ng malawakang ayuno. Lahat ng kapatiran, lahat ng manggagawa, sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, nag-alay ng mga mahabang mga pag-aayuno, mga minamahal, at talagang himala sa lahat ng himala. Mga minamahal, ito'y chinecheck ng NASA at talagang nagulat sila sa kalawakan. Ito'y biglang naglaho, ito'y biglang natunaw. Mga minamahal, ganun ang kapangyarihan ng panalangin ng mga taong matutuwid. Sabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung mainit at maningas na panalangin ng taong matuwid ay kapaki-pakinabang kapag ikaw ay lumakad ng matuwid, sumunod sa kalooban ng Panginoon, magtapat sa lahat ng alituntunin at kautusan ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos, kagaya ng ating kagalang-galang na pastor, at ang panalangin ng taong matuwid ay kapaki-pakinabang. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung asteroid na kasing laki, yung bato na yon na galing sa kalawakan, na kasing laki ng Palawan Island, ito po'y natunaw sa kalawakan. Nagulat ang NASA, tatama sa Pilipinas. Calculated na nila ang layo, calculated nila ang oras kung kailan ito tatama. Ngunit grabing himala ng mahal na Panginoon. Ito'y dahil sa panalangin ng propeta ng Diyos. Ito'y dahil sa panalangin ng matutuwid. Naghimala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Year 1989, mga minamahal, buwan po yan ng Enero, January, isang malakas na lindol ang nakita ng PBOLGS na maaring tumama, mga minamahal, sa ating bansa. Ito po'y kikitil ng maraming buhay, wawasak ng maraming gusali, mga minamahal. At nagkaroon ng matinding panik ang maraming mga tao kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit ang mga anak ng Diyos, kapag matuto kang magtiwala sa Panginoon, gaano man ang kritikal na mga pangyayari ang iyong hinahanap, ang nasa isip mo, nasa puso mo, ang magsumamo at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka nangangamba, hindi ka nababalisa, hindi ka natatakot dahil alam mo ang Diyos mo ay buhay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sinaway ng mahal na pastor ang lindol. At ang lindol, mga minamahal, ay hindi po dumating sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Year 1992, isang matinding El Nino sa dako ng Kamaynilan. Ako po'y buhay na patotoo, mga minamahal, sa testimony na ito. Dahil ako'y naandoon, ako'y nasa Kamaynilaan. 6 na buwan na walang ulan. Amen. Samantala, 23 na bagyo ang calculated ng pag-asa na tatama sa bansa ng Pilipinas. Yan po'y taon-taon. 23 typhoon, yung iba dyan ay super typhoon. Matinding ulan, baha sa Kamaynilaan.
Amen. Nag-start yung El Nino December hanggang buwan ng Mayo ay wala pa ring ulan, matinding init mga minamahal. Yung Lamesa Dam, yung Angat Dam, malalaking dam ng Manila, ng Luzon, ito po ay natuyo, nag-cause ng water shortage mga minamahal sa bansa ng sa dako ng Kamaynilaan. Nangangambang marami ang ginawa ng ating kagalang-galang na pastor dahil tiyak marami ang mamamatay dahil sa matinding uhaw, dahil ang mga balon wala ng tubig, ang gripo wala ng tubig, ang mga deep well wala ng tubig mga minamahal. Ultimo hamog, sabi ng Pag-asa, hamog sa umaga, walang hamog. Grabing init. Amen. Andyan pa ba kayo? Say amen. Grabing init ang ginawa ng mahal na pastor na krusada. That is May 10. May 10. Ako po ay nandoon. Matindi ang init. Umaga. Nagsimula ng alas 10 ng umaga. Ang puri, matindi ang init. Hanggang nag-alas 12, matindi ang init. Nag-alas 2. Nag-alas 3 na ng hapon. Pagdating ng alas 4 ng hapon, tumayo ang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi ng mahal na pastor, manalangin tayo. Patunayan natin sa buong mundo na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay buhay at totoong Diyos. Kung papaanong nanalangin si Elijah na bumaba ang apoy at tupukin ang kanyang handog upang patunayan sa mga propeta ni Baal, sa mga tao ng Israel na ang Diyos ng Israel ang totoong Diyos, ay ganun ang ating gagawin. Hinamon ng mahal na pastor ang iba't ibang relihiyon. Ang mga pastor, maging ang mga pari ng Katoliko, ay hinamon ng ating mahal na pastor. Ngunit walang tumanggap sa hamon. May 10, alas 4 ng hapon, kami nagpupuri. Tumayo ang mahal na pastor. Nanalangin ang buong kongregasyon, mga minamahal. Ako'y buhay na patotoo dahil naandun ako. Walang init. Ngunit nang nanalangin ang propeta ng Diyos, nakita namin, mga minamahal, sa dulo, meron pong namumuong ulap na maitim. Yung ulap na maitim na yun, papalapit sa amin hanggang lumalaki yung ulap. Pagdating ng alas 4 ng hapon, mga minamahal, maya-maya, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Mga kapatiran, walang sumilong. Amen? Pero himala, sa lahat ng himala, walang nagkasakit, mga minamahal, ni isa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 6 na buwan na El Nino, 6 na buwan na drought, ngunit mga minamahal, pinaulan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang gawa ng propeta ng ating mahal na Panginoon. Kaya't itong mga nagpapakilala na sila susunod na propeta sa ating mahal na pastor, isang kamangmangan po yan, mga minamahal. Isang daya ng kaaway. Ang kanilang dala ay pagkabahabahagi. Ang kanilang dala ay kaguluhan sa loob ng iglesia. Ang mga taong ito ay padala ng demonyo, mga minamahal. Padala ng kampo ng kadiliman para sirain ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Ngunit tayo, mga minamahal, nakita na natin ang ating dalawang mata, narinig na ng ating dalawang tenga, ang laksalaksang himala na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Wala pong rason para lumipat pa tayo sa iba. Para maniwala pa tayo sa iba, ang Diyos dito ay buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Ito'y ating, mga minamahal, ipinapahayag sa maraming tao. Ang tagumpay na binigay sa atin ng mahal na Panginoon sa Talipaw, Peace Mission, ang himala ng mahal na Panginoon, ito'y katumbas ng 1,000 krusada, sabi ng ating dearly beloved Mama Dear. Kaya't sa mga oras nito, mga minamahal, ating purihin ang mahal na Panginoon. Ating pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Luwalhatiin natin ang dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. We are blessed among the blessed. Dahil nandito tayo sa toong gawain ng ating mahal na Panginoon. Our God is a miracle worker. He is a miracle worker. Siya Diyos na gumagawa ng mga himala. Anong layunin ng mahal na Panginoon? That our faith should it stand in the wisdom of man, but in the power of the living God. Yun ang layunin ng mahal na Panginoon, upang ating mga pananampalataya ay maging matibay dahil sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ating awitan ng mahal na Panginoon.
Luwalhatiin natin ang ating nikilang Diyos. Hallelujah. You are here, moving in our midst. We worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving on me. Hallelujah. I worship you. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Yes, Lord. Thank you so much, Lord. We make it miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Purihin ang Diyos. Glory to Jesus. Worship thy name, there is Jesus. Worship thy name, there is Jesus. Hallelujah. Oh God, glory to Jesus. Hallelujah. I worship you. When you make a miracle working, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. When you make a miracle working, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Hallelujah. That is who you are. 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 We make a miracle Glory to working, promise Jesus. keeper, Hallelujah. light in the darkness. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. That is who you are. When I see you working, even when I can see you working, you never stop working. You never stop working, Lord. Patuloy kang gumagawa sa buhay namin. Patuloy kang naghihimala. Patuloy kang kumikilos. Patuloy kang nagpapakita ng iyong kapangyarihan sa buhay namin, mahal na Panginoon. Kami nagpupunin mo natin sa iyong dakilat banal na pangalan. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Glory to Jesus! Even when
darkness. Oh God, hallelujah. That is your Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ating pong ipalakpak ating mga kamay. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory, glory to Jesus. Sa mga oras nito, minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, na patuloy pong imulat ng mahal na Panginoon ang ating matang espiritual. Makita natin palagi kung gaano kabuhay ang Diyos sa ministeryong ito. At ang Diyos nating pinaglilingkuran, ito'y hindi magbabago, mga minamahal. Ito'y mananatili magpakailan-kailan pa man. Tayo po'y manalangin sa oras nito na tayo po'y panghawakan ng mahal na Panginoon. Ano mang mga panlilang ng kaaway, ano mang pandaraya ng kaaway, ano mang bitag ng kaaway, o sino man ang ginagamit ng kaaway upang tayo po'y iligaw, ay huwag ipahintulot ng ating mahal na Panginoon. Bagkus ay ipapagtibayin ang ating mga pananampalataya hanggang sa kawakasan ng mga araw, mga minamahal. Tayo po'y manalangin, mapagpala naming Ama, sa langit Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na sang sukat lamang naming ikaligtas. Ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming kalakasan, mahal na Panginoon. Ikaw ang dahilan bakit kami nananatili, ikaw ang dahilan bakit kami nagpapatuloy, bakit buong sigla namin ginagampanan ang aming kaligtasan. Dahil mabuti kang Diyos sa aming mga buhay. Minsan ang padalangin namin na kami panghawakan mo. Anumang dagok sa buhay, anumang problema sa buhay, anumang mga pagsubok, anumang pag-uusig, anumang kahirapan, anumang kawalan, anumang gawa ng kaaway, ay hindi kami mahulog sa iyong mga kamay. Pagkat tunay na isang karimari-marim na bagay ang mahulog mula sa iyong mga kamay. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon, hanggang sa araw ng iyong banal na pagbabalik, ng iyong banal na pagparito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, nung kami na malipatong po natin ang ating kamay sa ating mga ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may mga karamdaman. Sawayin po natin sakit, gumaling, problema, malutas sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. As a point of contact, mga minamahal sa ating pong mga viewers, mga minamahal webcast viewers, inyo pong ipatong inyong kamay sa ating screen ng inyong mga gadget at sumunod po kayo sa aming mga panalangin. Tayo po'y manalangin, mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Dalangin namin, Panginoon, ay unat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong sa aming mga ulo, anumang karamdaman, pagalingin mo, anumang problema, lutasin mo sa pangalan ni Jesus. Cast out right now in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, problem be solved. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, mga panghihina, panlulupaypay, panalamig, pag-alinlangan, demonyo ng kahirapan, kawalan, hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa mga katugunan sa mga panalangin. Cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa oras na ito, minamahal, tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And jump 3 times, express our love to the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus, and I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At para po sa ating minamahal na mga bisita, ang inyong pagparito, hindi po ito